Good morning po CCM and welcome po sa ating morning daily devotion. Alright, good morning po. So again, welcome po sa ating morning daily devotion. It's our day 202. And our reading po ay habang nag-aantay po tayo sa iba ay sa Romans chapter 5 verses 1 to 11. You can use yung ating comment section po para batiin yung mga kasama natin. Habang inaantay natin sila, please prepare your Bible po sa Romans chapter 5 verse 1 to 11. So itong devotion na po na ito ay tinitle ko na The Gift and the Giver. So I guess pwede na po siguro tayong mag-start. And good morning po again. So, ang question muna na iwan ko sa inyo bago tayo mag-start is, sapat na ba ang salamat kapag tayo ay nagbibigay o nakakatanggap ng regalo? Sapat na ba yung salamat pag tayo ay binigyan ng regalo? So, let's pray. Yes, our Father God, Lord, ikaw ang true giver ng aming buhay, Lord God. Kaya pinagpapasalamat namin sa iyo, Lord God, ngayong itong umaga na binigay mo sa amin, Lord God, to enjoy and talk about your word. And I pray na itong devotion na to, Lord God, will speak to our minds and our hearts, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. So, yung ating reading ay sa Romans chapter 5 verses 1 to 11. So, yun nga yung tanong natin, is sapat na ba yung salamat kapag tayo ay binigyan ng regalo? Kasi most of the times, di ba pag tayo ay nakakatanggap ng regalo, may pakiramdam tayo na, or may, ano bang tawag doon? Parang may guilt feeling tayo na dapat may gawin akong higit pa sa pagpapasalamat. 'Di ba dapat hindi lang sapat yung yung salitang salamat pag tayo binigyan ng regalo. So, itong meron tayong dalawang part nitong devotion for this morning. First one is yung the gift and second part is yung the giver. So sa first part dito ngayong umaga, turuan ko kayo mag-unboxing. Kasi di ba, uso naman yung Shopee, uso naman yung bigayan. So pag tayo nakatanggap na regalo, dapat merong unboxing. Sabi sa Romans chapter 5 verses 1. So basahin ko po yung 1 to 5. Verses 1, therefore, since we have been justified, sa Tagalog ay napawalang sala, by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, ano ba yung peace na sinasabi dito? Yung peace is yung merong mapayapang ugnayan sa ating Panginoon. So sa verse 1, sabi doon, therefore, since we have been justified, tayo ay napawalang sala by our faith alone. So ito yung sinasabi ko na pag tayo ba ay nabigyan ng regalo, sapat na ba yung salamat lang? Kasi itong sinasabi dito na tayo ay napawalang sala by our faith, napawalang sala tayo dahil sa pananampalataya pa lang natin. That we may have peace. Yung sinasabi ditong peace, hindi yung peace na emotion, pero yung peace na sabi nga sa version ng Tagalog version ay mapayapang ugnayan. Ibig sabihin, walang pagitan, 'di ba? Merong at peace. Itong peace na ito na sinasabi, yung wala daw tayong pagitan, doon sa Ama na nasa langit. So, therefore, tayo ay napawalang sala dahil sa ating pananampalataya. Meron daw tayong peace with God through our Lord Jesus Christ.
So, ito na yung first gift. So, meron tayong unboxing. Nakita na natin regalo. Ang first gift, sabi sa verse 2, through Him, we have also obtained access by faith. So, nagkaroon daw tayo ng access, nagkaroon tayo ng daan because of our faith into His grace, in which we stand and we rejoice in hope of the glory of God. Yun yung unang binigay sa atin na regalo. Nagkaroon daw tayo ng access sa grace ng Panginoon. At nakakatuwa doon, nagkaroon tayo ng access sa grace because of our faith. So, another question is, Lord, sa binigay mong grace, sapat na ba yung pananampalataya lang? So, dito pa lang, unang unboxing natin, unang gift, okay na di ba? Maganda na yung regalo, meron daw tayong grace. Pero sa verse 3, meron daw pangalawang regalo. Not only that, sabi doon, hindi lamang yon, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So, himayin po natin. Ito yung pangalawang regalo. Not only that, but we rejoice in our sufferings. Paano yun, Lord? Paano mag-rejoice sa suffering? Di ba? Pag tayo ay, since nakuha natin yung grace na unang regalo, tayo daw ay nagagalak pag merong suffering. Bakit? Kasi pag tayo ay nasa Panginoon na, yung suffering daw nagpo-produce ng pagtsatsaga. Dahil sa mga suffering na pinagdadaanan natin, tayo ay natututong magtyaga. At ang pagtsatsaga, minomold neto yung character natin. At yung character natin, nagpo-produce ng pag-asa. Diba? Napansin nyo po, nung simula nung tinanggap natin si Christ, sabi ko nga, may nakausap nga po ako, pag lumalapit ka kay Kristo, lalong nararamdaman mo yung paghihirap, nararamdaman mo yung kailangan magtiyaga ka, kailangan mong pagtiyagaan lahat ng bagay. Bakit? Kasi nagkakaroon ng resistance sa kaaway. 'Di ba? Pag nakikita niya na tayo ay lumalapit kay Kristo, mas nagdo-double time yung kaaway para tayo ay malayo sa Panginoon. So ito daw yung mga sufferings na pinagdadaanan natin. Natuto tayong magtiyaga, at yung pagtsatsaga na yon ay nagmo-mold sa character natin. Na yung character natin, natututo tayo na pag tayo ay dumadaan sa suffering, natututo tayo at nagkakaroon tayo ng pag-asa na lahat ng suffering ay merong katapusan at lahat ng sufferings ay merong purpose. Tama po. Because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Dahil sa suffering na to, meron tayong pag-asa, at yung pag-asa na yun, hindi daw tayo mapapahiya. Bakit? Kasi yung pagmamahal ng Diyos ay binuhos sa atin. So now, after we talk about yung gift, 'di ba? Pinag-usapan lang natin, binuksan lang natin yung regalo, pero hindi natin alam o hindi natin kilala kung sino yung nagbigay. So ngayon pag-usapan natin kung sino yung nagbigay. Sa verse 6, for while we were still weak, nung tayo ay mahina pa, nung tayo ay weak, at the right time Christ died for the ungodly. Sino ba tong ungodly na to? Tayo yon. Kasi tayo yung mga hindi pa believer dati. Sabi na sa verse 7, for one will scarcely die for a righteous person, through perhaps for a good person one will dare even to die.
But God shows His love for us in what while we were still sinners, Christ died for us. Ang definition dito ni Paul, walang sino man ang mag-aalay ng buhay niya para sa isang matuwid na tao. Diba? Walang gugustuhin. Kung kayo po ba ay may kilalang mabuting tao, ready ba kayong isacrifice yung buhay nyo? Itong definition ni Paul kay Christ na kahit ah, ah, tayo ay mahina pa, tayo ay unrighteous, pinakita ni Christ ay He is willing and always willing to give His life for us. Kaya nga sabi dun sa verse 8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ibig sabihin, yung regalo, yung nagbigay ng regalo sa atin, ay yung kaaway mo pala, yung kaaway natin. 'Di ba? Binigyan tayo ng regalo nung tayo ay hindi pa tumatanggap sa Kanya o hindi pa naniniwala sa Kanya, pero binigyan ka na ng regalo. Kaya nakakatuwa po tong verse na to, itong 5 verses 1 to 11. Binabalik tayo nito kung paano tayo nagsimula kay Kristo. Diba? Nabuksan na natin yung regalo, nakita na natin kung sino yung nagbigay. Meron pang PS. Diba? Sabi nga dun, pahabol na sulat. Verse 9, since therefore we have been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. So, sino ulit to? Since therefore we have now been justified. So, balik tayo sa verse 1. Therefore, since we have been justified. So, ibig sabihin, tayo yung dinidefine ulit dito sa verse 9. Since therefore we have now been justified by His blood, dugo ni Kristo, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Kung nung tayo ay nagkakasala pa, binigay ni Kristo ang buhay niya, paano na lang ngayon na tayo ay napawalang sala na dahil sa kanyang dugo? Tayo ay na-save sa galit ng Panginoon. On verse 10, for if, while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more now that we are reconciled while we were, shall we be saved by His life. Kung tayo nga daw ay nung kaaway pa ng Panginoon, hindi pa tayo at peace with God, kinonsider niya tayong kanyang kaibigan at binigay niya yung buhay ng kanyang anak. Paano na lamang nung tayo kaibigan niya na talaga, shall we be saved by His life. Ganun na lamang yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have been received reconciliation. Basahin ko po sa verse 11. Doon po tayo magtatapos. At hindi lamang yan. Diba? Sobra-sobra na yung binigay sa atin dito ng Panginoon. Sobrang dami ng good news. Una, sinabi niya, tayo ay napawalang sala. First gift ay nagkaroon tayo ng access sa grace. Second gift, meron tayong suffering at yung suffering na yon nagpo-produce ng hope. Pero dito sa verse 11, meron pa. Sabi ng Panginoon, hindi pa natatapos dyan. At hindi lamang yan, tayo nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Amen po. Dahil kay Hesukristo, sa Kanyang sacrifice, tayo ay tinawag na friend of God, kaibigan ng Diyos. Diba? Ito ay reminder sa atin of how good our God is, how
gracious He is. Kung ano yung binigay niyang regalo at kung sino yung nagbigay ng regalo. Lagi po natin tatandaan yun na nagkaroon tayo ng grace dahil sa sacrifice ng Panginoon, dahil sa ginawa niya sa cross, dahil sa kanyang dugo. So may this be a reminder for us na sabi ng Panginoon ay hindi mo kailangan magpakahirap. Ang hiningi lang niya sa atin ay maniwala sa Kanya at magkakaroon na tayo ng buhay na kasama siya sa langit. So, that is a reminder for us ngayong araw, and let's close this with a prayer. Let's pray. Yes, our Father God, Lord, Ikaw ang Diyos nga na nagbigay sa amin ng regalo na beyond, Lord God, sa deserve namin. Pero Lord God, dahil ito'y dahil sa pagmamahal mo, dahil sa pag-ibig na pinakita mo sa amin, despite, Lord God, na we were still sinners, Lord, maraming salamat, Lord God, dahil hindi mo tinignan yung karumihan namin, Lord God. Pero binigyan mo kami ng pag-asa through your grace. Lord, I pray na i-remind mo sa amin ito ngayong buong araw. At bigyan mo kami ng lakas, Lord God, para harapin yung mga task na kailangan namin gawin, Lord God. At i-remind mo kami, Lord God, of how good you are sa mga sacrifices na at mga sufferings na mangyayari sa amin ngayong araw, Lord. Lord, we thank you, Lord God, for this time. Thank you for this platform, Lord God. And thank you for this church, for blessing this church. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So again, thank you for joining us. Ating daily devotion ay nangyayari every 6 a.m. daily from Monday to Saturday. So see us again tomorrow. God bless.